Mabilisan lang to mga bossing. So sasagutin lang natin yung tanong na kung mahirap bang magtanggal ng gulong kapag naka OEM tire hugger po tayo. At also papakita ko sa inyo kung ano yung magandang OEM tire hugger na pwede nyong gamitin sa inyong mga motor kasi may iba't ibang klase po yan. Sa part na to nabaklas na yung pipe natin, yung swing arm, no. So alam nyo naman siguro tanggalin yan. Tapos may tinanggal lang tayo dito sa OEM tire hugger natin, yung dalawang bolts dyan sa gilid at saka dun sa taas. Ang gagamit ako ng dalawang kamay. Una nyo gagawin, kailangan nyo luwagan yung inyong mga preno. So pihitin nyo lang yung adjusting nut dito sa likod. Ayan, hanggang sa lumuwa siya palabas mga bossing. Or mas maganda, tanggalin nyo na yung buong adjusting nut na yan para lumuwag talaga. So pag naluwagan nyo na yan, magaan nyo nang matatanggal tong gulong. So hawakan nyo lang tong mags, hawakan nyo lang tong OEM tire hugger. Angat nyo lang ng konti, hindi nyo kailangan itodong taas, no. Konti lang, tapos ayan yung gulong, alugin nyo lang. Pag naalog nyo na, ayan, usog nyo lang ng konti. Tapos syempre dahil nailuwa nya, ipagulong nyo na patalikod. Hindi nyo na kailangan hugutin na diretso dito. At kung makikita nyo, buong buo pa rin yung OEM tire hugger natin. Hindi na natin siya kailangan baklasin mga bossing. So di tulad ng ibang iniisip nyo na kailangan pa nating baklasin ng buo ito. Kasi nung kinabit natin to, maraming nakomplikaduhan sa paglalagay. Kaya akala nila, komplikado rin tanggalin kapag nagbaklas na tayo ng gulong, which is mali. Kung makikita nyo naman, napakabilis lang natin nabaklas yung gulong. So yun lang, sana nakatulong. At yun, para na lang to sa mga nagdadalawang isip pa kasi baka daw mahirapan magtanggal ng gulong, no? So yun, maglalagay ako ng link ng mga tire hugger na to mga bossing. May iba't ibang itsura niyan. At itong nakalagay dito sa V3 ng kapatid ko, medyo mahabang version siya. Di ko lang alam kung anong version. Tapos meron din may ikli. Pakita ko sa inyo yung iba't ibang version. Ito yung nakikita nyo ngayon na nakalagay sa motor mga bossing. So yung gulong ng kapatid ko, 110/70. Yung 110/80 kakasya pa dito sa tire hugger na to. Pero sa 120 series, yung 120/70 lang yung kakasya. 120/80 alanganin na. Kasi may lubog siya sa part na to. Ayan, naka-arrow. Ito naman isang version ng OEM tire hugger. Halos same lang siya doon sa kanina na wala lang yung lubog dito sa may part na to mga bossing. So yun lang naman yung pinagkaiba nila. Pero same lang sila ng haba at saka ng specification. Ito naman yung isang version. Medyo maikli to mga bossing. Ito rin yung nakakabit kay Scarlett. Ang pros nito mga bossing, kayang makapaglagay ng 120/80 na gulong dito. Kasi wala siyang lubog dito sa side dito tulad nung unang dalawang pinakita ko sa inyo. Ang cons lang ito dahil maikli, magkakaroon pa rin ng talamsek. Hindi tulad dun sa unang dalawang pinakita ko sa inyo kasi mas mahaba. Pero lahat yan, all goods mga bossing, nasa inyo na lang kung ano yung trip nyo dyan, tsaka depende sa gulong na ipapalagay nyo. Yung ng link dyan mga bossing, ay napakabisa nyan, lalo na pagtagulan. Also, para masipat natin agad yung kulan. So yun, hindi siya mahirap tanggalin mga bossing. Also, pagkakabit natin to, same process pa rin. Papasok lang natin siya dyan. Tapos, ayun, lagay agad. Kasi ito medyo maluwag naman. May clearance pa tayo dyan para mailagay yung gulong. So yun, sana nakatulong to at para to sa mga nag-aalangan talaga na mag-OEM tire hugger. Hindi siya mahirap tanggalin, lalo na kung kayo yung magdi-DIY niyan. Walang sakit ng ulo. Mahirap lang yung pagkabit nito, pero magaan pa rin tanggalin yung ating mga gulong. So yan lang mga bossing, sana nakatulong. At sa mga gustong mag-DIY, meron po tayong guide tutorial video sa pag-install ng OEM tire hugger. Lagay ko na lang po yung link dyan sa description ng video. The more click, the more you know, OEM tire hugger sa ating motor.